Isaias Kapitulo 16. Mula sa lungsod ng Sila sa desyerto, nagpadala ang mga taga-Moab ng mga batang tupa bilang regalo sa namamahala sa Jerusalem. Naghihintay sila sa baybayin ng batis ng Arnon, pabalik-balik sa paglalakad na parang mga ibong na bulabog sa kanilang pugad. Sasabihin nila sa mga taga-Juda, "Sabihin ninyo sa amin ang aming gagawin at bigyan ng katarungan. Takpan ninyo kami tulad ng lilim ng punong kahoy kapag katanghaliang tapat. Papagpahingahin nyo kami sa ilalim ng inyong mayayabong na sanga. Itago ninyo kami sa mga humahabol sa amin. Kami mga takas, huwag ninyo kaming ibigay sa kanila. Patirahin ninyo kami sa inyong bayan, kaming mga pinalaya sa Moab. Ingatan ninyo kami sa nagnanais na pumatay sa amin. At lilipas ang pag-uusig, mawawala ang mamumuksa at aalis ang nananalanta sa lupain. At dahil sa wagas na pag-ibig, itatatag ang isang trono at uupo doon ang isang hahatol ng tapat. Magmumula siya sa angkan ni David, isang tagapamahalang makatarungan at mabilis sa paggawa ng matuwid. Sasabihin ng mga taga-Juda, nabalitaan namin ang kataasan ng mga taga-Moab, ang kanilang kasinungalingan at pandaraya. Ngunit walang saysay ang kanilang kayabangan, kaya tatangisan ng mga taga-Moab ang kanilang lungsod. Sama-sama silang mananagoy dahil sa kanilang paghihirap. Sa tuwing maaalala nila ang masasarap na pagkain sa Kir Hareset. Sisirain ng mga bukiring malapit sa Hesbon at ang mga ubasan sa Sibma na pinagkukunan ng alak ng mga pinuno ng mga bansa. Ubasang abot sa Jaher hanggang sa desyerto at lampas pa hanggang sa kabila ng dagat. Kaya tatangisan kong kasama ng Jaher ang mga ubasan ng Sibma. Didiligin ko ng luha ang Hesbon at Eliel sapagkat wala silang aanihin upang magsaya ang bayan. Maglalaho ang tuwa at kagalakan sa kanyang masaganang bukirin. Titigil ang kasayahan at awitan sa kanyang ubasan. Wala ng alak na dadaloy sa kanyang pisaan at tuluyang matatahimik ang masayang hiyawan. Kaya parang malungkot na himig ng alpa ang aking pinagdadalamhati sa sinapit ng Moab. Nagdurugo ang puso ko sa sinapit ng Kir-Heres. Umahon man ang mga taga-Moab sa kanilang mga altar sa mga sagradong borol at mapagod man sila ng pagsamba sa kanilang mga sangtuaryo, wala ring kabuluhan ang kanilang panalangin. Ito ang sabi ni Yahweh noong una tungkol sa Moab, ngunit ito naman ang sinasabi niya ngayon. 3 taon mula ngayon, malilimas ang malaking kayamanan ng Moab. Sa marami niyang tauhan ay ilan lamang ang matitira at mahihina pa.